Order update tayo mga kabayan. Nandito na yung mga umorder ng lana. Pagka-post ko kahapon, sunod-sunod na kagad yung nag-order eh. Ito kay Miss Kate, 5 kagad yung kinuha niya kasi yung iba ipapamigay niya. Ito kay Sir Patrick. Ito kay Ma'am Mitch, kay Sir Rick, kay baka makalimutan ko iba. Kay Pauline, tapos yung last natin kay Daisy. So lahat to ipapadala na mamaya. Ito yung itsura niya. Close up ko lang para mas makita niyo mga kabayan. Yung iba't ibang sangkap sa loob nito. Ayan siya. Meron pa tong kasamang San Benito. At higit sa lahat, may kasama yung orasyon mga kabayan. Ito, last 4 na available. Ito yung last 4 na available natin mga kabayan. Para saan daw pwedeng gamitin to? Nilalagay ko palagi sa description kung para saan yung lana or yung langis. Ito yung kumukulo kapag merong nilalang. Pwede rin tong pamahid sa mga masasakit na parte ng ating katawan. Lalo pa kung alam nyo sa sarili nyo na hindi normal yung sakit na yun, pwede nyong ipahid tong lana. At higit sa lahat, pinakamabisa to kapag meron ngang aswang o nilalang sa paligid kumukulo to. Meron tayong nagpadala ng review eh. Buntis yun eh. Siguro sa susunod ko na lang ikakwento yung shinare niya. Magpapaalam muna ako kung pwede kong ibahagi. Pero maganda yung nasabi niya sa lana. Well anyways, sa mga gustong umabol, kunin nyo na tong 4. Kasi ang next nating stock ay after 2 weeks pa. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa ating mga kabayan, ang Antengeros del Negros. Taong 2022, Bacolod Negros Occidental. Nang mga panong ito, kakatapos pa lamang ng pandemya at dahil matagal na nakatambay, naisip ni JR na puntahan ang isa sa mga kilalang antingero sa syudad ng Bacolod para sana makakalap ng mga bagong kagamitan. Isa ito sa mga followers ng ating channel na nagngangalang Pau. Ito din ang unang beses na makakaharap ni JR ang pangkat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na nakilala na pala nito ang isa sa kanila nang minsan siyang napadaan sa lugar. Aatras tayo ng 2 taon bago ang kaganapan. Taong 2020 bago ma-lockdown sa syudad, napadaan si JR sa lugar na kung tawagin ay Kalye Agimat. At dahil sa kuryosidad, pinili nitong mag-imbestiga kung bakit pinangalanan na Kalyeng Agimat ang lugar. Nasa tabi lang ito ng plaza ng Bacolod. Madadaanan kung pupunta ka sa isang sikat na mall sa syudad. Hindi kalayuan mula sa lugar ang lumang simbahan ng Katoliko. Medyo nakakamanghanga ang lugar dahil bago makarating sa mismong kalye, kailangan mo munang tumawid sa krus na daan. At pagkalampas doon, una mong makikita ang napakalaking puno ng palete. Dito nakaestasyon ang ilang vendors, kabilang na si Jun, isa sa mga kasapi ng Antengeros del Negros. Noon ay wala pang kaalam-alam si JR tungkol sa background ng mga ito. Ganon din sila. Nakaupo sa tabi ni Jun ang datihan nilang kasapi na ang pangalan ay Kadyo. Nagtitingin-tingin ng paninda si JR. Ang nakakuha ng atensyon nito, ang kwintas na gawa sa dilaw na bato. Nilapitan niya at napagtanto na isang mutya ang batong iyon. Sa isip-isip ni JR, talagang malimit ang mga taong nakakaalam tungkol sa mga mutya sa lugar na yun. Kaya bago pa man maunahan, tinanong nito si Jun kung magkano ang halaga ng mutya. Ang totoo, boss, hindi ko naman pinepresyuhan yan. Kung magkano lang yung kaya mong ibigay, ayos na yun. Wika ni Jun.
Batay sa mga salita ng binata, napagtanto ni JR na isang mangangalap ng mutya ang kausap. O sige, ayos na ba yung 500 para dito? Tugon ni JR. Nanlaki ang mga mata ni Jun sa hindi malamang kadahilanan. 500? Malaki na yan, boss. Pero kung bukal sa loob mo, hindi ko po yan tatanggihan. Bigla namang nagsalita ang isa pang lalaki na nakaupo sa tabi ni Jun. Ang galing mong pumili, Sarah. Maganda yan. Wika nito. Oo nga, boss eh. Bira yung batong yan. Mabuti nauna ka. Muling wika ni Jun. At dahil kapwa walang alam sa isa't isa, inisip nila na normal na negosyohan lang yun para sa isang produkto. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na may malalim na kahulugan at koneksyon ang tagpong iyon. Balik tayo sa kasalukuyang kaganapan. Nang mga sandaling ito nakatayo si JR sa dating pwestuhan ni Jun. Dahil ang sabi ni Pao, doon sila magkikita ng mga oras na yun. Wala pang nakapwesto sa lugar dahil masyado pang maaga, kaya matyagang nag-antay si JR. Ilang minuto pa ay may sumundo sa kanya. Isang binatang simple lang ang kasuotan. Nakadamit ito ng t-shirt na tinanggalan ng manggas. May nakasabit na bag sa leeg. Kayo po si Boss JR, di ba? Pinapasundo po pala kayo ni Pao. Nandun sila sa kapiyan ni Pinuno. Dito nagtaka si JR kung bakit bigla siyang pinasundo. Pinuno? Sinong pinuno? Wika ni JR. Bahagya itong nagduda, kaya pasimpleng nagkarga ng pangdepensa. Matapos ay sumunod ito sa binata. Nga pala, Boss J. Ako si Israel. Kaibigan din nila Pao. Malapit na po pala tayo. Wika ni Israel. Napunta silang dalawa sa bandang likod ng sikat na mall sa Bacolod. Ilang sandali pa ay pumasok na ang mga ito sa isang mataong lugar. Huminto sandali si JR upang magmasid. Nakita nitong lumapit si Israel sa isang grupo ng mga kalalakian. Napalingon ang mga ito sa kanya nang ituro siya ng binata. Tumayo ang isa sa mga ito at lumapit sa kanya. Nang mga sandaling iyon, nakaramdam ng kakaibang bigat ng oras si JR. Nagmumula ito sa taong papalapit sa kanya. Boss J, ako to si Pao, yung kausap mo sa chat. Tara, doon tayo sa mesa. Bagyang nakainga ng maluwag si JR dahil inakalang nakapasok siya sa pugad ng mga kalaban. Isa-isang tinignan ang mga muka ng nakaupo sa mesa at nakilala nito ang isa sa kanila. Teka, di ba sa'yo ko bumili nito? Tanong ni JR habang nakaturo kay Jun. Ipinapakita ang nabiling mutya ng marindagit. Oo nga. Nakilala kita, boss ah. Ikaw nga yun. Nga po pala. Ito yung kasama ko nung araw na yun. Si Kadyo. Tugon ni Jun. Kaagad namang tumayo ang lalaki. Nakipagkamay kay JR. Agad din itong napabitaw sa hindi malamang dahilan. Maligayang pagdating sa aming tambayan. Ito pala ang lugar ni Pinuno. Pinuno, halika. Nandito si Boss JR oh. Manunulat ni Pinuno sa ninuno. Dali-daling lumapit ang isang lalaking may mahabang buhok. Nakangiti itong nakipagkamay kay JR.
Ikinagagalak ko kayong makilala, Boss J. Pinuno ang tawag nila sa akin dahil araw-araw ako nakikinig ng mga kwento nyo. Nakasanayan na din eh. Pero ang totoong pangalan ko po ay Art. Biglang gumaan ang paligid pagdating ng taong ito. Nawala ang pagkailang sa isa't isa. Lalo pa nang mapagkwentuhan ang tungkol sa mga mutya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila iba ang naging reaksyon ni Kadyo sa daloy ng usapan. Nagpaalam ito sa grupo. Ang dahilan ay meron daw siyang pupuntahan. Hindi naman ito pinigilan nila Pao, kaya hinayaan na lang din ito ni JR. Ngunit nang masiguradong nakalayo na si Kadyo, kaagad nagsalita si Pao. Nako, Boss J. Pagpasensyaan mo na yun si Kadyo ah. Taliwas kasi talaga ang paniniwala nun. At isa pa, ayaw nun sa usapan tungkol sa mga mutya. Wika ni Pao. Bakit naman? Hindi ba nung nanglimos ako sa'yo, Jun, siya yung nagsabi na maganda daw yung napili ko? Tanong ni JR. Oo nga, boss. Alam mo kasi, dati rin nagtatanga ng mutsayang si Kadyo. Pero ngayon, nakatuon na yung atensyon niya sa mga dasal at medalyon eh. Nagpaka-dibino kasi. Tugon ni Jun. Ganun ba? O sige, hayaan nyo na lang siya. Kung sa ikakabuti naman ng lahat, wala naman tayong magiging problema. Wika ni JR. Nag-usap ang mga ito ng matagal hanggang sa nagpaalam ng umalis itong si Pao dahil magsisimula na ang kanyang trabaho. At dahil wala namang gagawin si JR, nag-ikot ito sa loob ng mall na pinagtatrabahuhan ni Pao. Naisip ding sumama ni Jun. At habang naglalakad ang dalawa, biglang napahinto si Jun at tinuro ang isang lalaki. "Oh, bakit bro? Anong meron?" Tanong ni JR. "Yan si Yani. Yung isa naming kasama. Ayun oh. Kaso mukhang may kasama eh. Nakakaya naman, baka makaistorbo tayo." Wika ni Jun. Namukha nito ni JR. Isa ito sa kanyang mga tagahanga. "Ay oo, naalala ko na. Siya yung nanglimos sa akin ng mutya ng ngipin ng kalabaw eh. Sige, hayaan mo na." Hindi na naituloy ni JR ang iba pang sasabihin dahil nakita sila nung lalaki. "Oh bro, ikaw pala yan. Nakilala mo pala si Boss JR. Buti naman napapasyal kayo dito." Bati ni Yani. "Oo nga eh. Napadaan lang kasi nakipagkita ako kay Napaw. Hindi ko alam na tropa mo pala yung mga to." Tugon ni JR. Nag-usap ang tatlo tungkol sa kanilang mga buhay at kung ano-ano pa hanggang sa nagkayayaan ng umuwi. "Pasensya na boss ha. Wala kaming masyadong mayaalok sa'yo eh. Pero salamat kasi nagkakilala tayo." Wika ni Jun. "Ano ka ba? Ayos lang yun. Hayaan mo sa susunod. Siguradong magiging masaya na. Saka dapat kumpleto tayo ah." Tugon ni JR. Matapos ay kagad na itong nagpaalam sa dalawa. Fast forward tayo ng ilang linggo. Nakatanggap ng mensahe si JR mula sa isang taga-Cadiz. Nanghingi ito ng tulong dahil ginambala ng mga lamang lupa ang kanilang ama. Naisip ni JR, irekomenda ang pangkat ni Pao para makatulong. Hindi naman tumanggi ang mga ito. Kinatagpo ni JR ang kaanak ng pasyente. Kinausap. Nakita din ito ang kalagayan ng kanilang ama. "Hayaan niyong ako makipag-usap sa mga kaibigan ko.
Paniguradong hindi sila tatanggi. Wika ni JR. Matapos ang pakikipag-usap ay pinunta nito ang grupo. Ngunit sa kasamaang palad wala si Pao ng mga oras na yun. Tanging si Jun at Kadyo ang nakiharap sa kanya. Pinaliwanag niya ang kaganapan na pag-alamang nasabi na din pala sa kanya ni Pao ang tungkol dito. O Boss J, nabanggit na din ni Pao yung tungkol dyan pero hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang sumabat sa usapan si Kadyo. Wala kayong dapat alalahanin. Kung hindi makakapunta si Bao, ako nang bahala, total. Mas mataas naman ang basbas ko kaysa sa kanya. Wika ni Kadyo. At dahil ito ang nagpresenta, hindi na nagsalita pa si Jun. Sige, kung ganun, ikaw nang bahala, Kadyo. Tugon ni JR. Wala kang dapat alalahanin. Ako nang bahala sa pasyente mo, bro. Kampanteng wika ni Kadyo. Matapos ay kagad na itong nagpaalam, bigla namang napasapo ng noo si Jun. Oh, bakit? Anong meron? Naku boss, mukhang magkakaproblema tayo sa pasyente mo. Sa totoo lang, iba ang pamamaraan ni Kadyo eh. Hindi naman sa sinisiraan ko siya sa inyo. Pero marami kasi nagrereklamo sa kanyang mga naging pasyente. Matapos niyang gamutin, lilipas ang ilang araw magpupunta sa amin, tapos mas malala na yung kalagayan. Ganun ba? Eh paano ngayon yan? Inako niya na yung pasyenteng yun eh. Wala na tayong magagawa, boss. Siguro tignan na lang natin. Malay mo, magawa niya ng tama. Pero wala akong tiwala eh. Kailangan malaman ni Pao yan. Pag-uusap ng dalawa. Inantay ng mga itong makalabas ng trabaho si Pao at kinausap. Naku naman oh. Eto na naman tayo eh. Kailan niya balak puntahan yung pasyente, boss? May sinabi ba siya? Tanong ni Pao. Wala naman siyang nabanggit. Ang sabi niya lang, siya na daw yung bahala eh. Tugon ni JR. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay dumating si Kadyo. Nakabihis na ito at may dalang mga kagamitan. Bro JR, ano nga palang pangalan ng pasyente mo? Saka pwede ko bang mahingi ang numero ng telepono niya? Bungad ni Kadyo. Kagad namang sumagot si Pao. Boss J, mas mabuti siguro. Sumama na kami kay Kadyo para mas malakas yung puwersa kung sakaling kailangan. Tugon ni Pao. Mabuti pa nga, Pao. Pasensya na kayo ha. Masyado akong abala sa trabaho eh. Kaya hindi ko na maaasikaso ang mga ganyang gawain. Wika ni JR. Ngunit tila iba ang pagkakaunawa ni Kadyo sa gustong mangyari ni Pao. Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayo nagmamarunong. Wala ba kayong tiwala sa akin? Tanong ni Kadyo. Hindi na nito inantay pang sumagot ang grupo. Dali-dali na itong lumabas ng kapihan. Sakto namang dumating si Art para magatid ng order nilang kape. Oh, saan pupunta yon? Parang galit yata ah. Tanong ni Art. Hayaan mo na Art. Ganun talaga si Kadyo eh. Pasensya ka na din, Boss J ah. Ayos lang, walang problema. Siguro, tayo na lang yung amasikaso dun sa pasyente. Mas mabuti pa nga, boss. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala dun. Alam naming abala ka sa trabaho eh. Kumusta mo na lang ako kay Ninuno? Tugon ni Pao. Nang sumunod na araw, nilakad nga nila Jun ang pasyente
Sa awa ng Diyos, hindi naman pala ganun kalala ang nangyari. Laking pasasalamat ng mga ito dahil nagawang pigilan nila Pau ang engkantong gumagambala sa matanda. Anong ginawa niyo, Pau? Kumusta naman yung lagay ng pasyente? Tanong ni JR nang minsan itong mapadaan galing sa pamimili ng mga kailangang gamit. Ayun boss, sa awa ng Diyos. Madali namang kausap yung engkanto. Napakiusapan na lang at sabihin naming humingi ng tawad yung pasyente dahil sila palang may kasalanan. Sinira nila yung tirahan ng engkanto Kaya yun yung nangyari. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Buti naman naayos ka agad. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kagad nang umuwi si JR. Normal na araw lang ang nagdaan. Hanggang sa muling makatanggap ng mensahe si JR mula naman sa nanay ng inaanak nito. Ayon sa kumare ni JR, lagi daw nagkakasakit ang bata. At dahil inaanak niya ito, walang pagdadalawang isip na binisita ang bata. Nang suriin ito ni JR, napag-alaman niyang napakababa ng dungan ng bata. Isa lang ang naisip nitong paraan para mapataas. Pare, hayaan mong kausapin ko yung mga kaibigan ko sa Bacolod May magagawa sila para dito sa anak mo. Pagsapit ng hapon, nagpadala ng mensahe si JR kina Pau tungkol sa kaso ng inaanak. Kaagad namang sinabi ni Pau na pupuntahan nila ang bata para masuri. Nang mga sumunod na araw, nagtanong si JR tungkol sa lagay ng inaanak. Sinabi ni Pau na sobrang baba nga ng dunga ng bata kaya kailangan nila itong batakan. Matapos nila itong gawin, pinagkalooban din nila ng habak-de-bala ang paslit para magsilbing pananggalang sa mga masasamang elemento. Nang sumunod na araw, tumawag ang ina ng bata kay JR at sinabing nasa maayos na ang kalagayan nito. Hindi na din ito madalas nagkakasakit. Nakahinga ng maluwag si JR dahil isa na namang malapit sa kanya ang natulungan ng mga kaibigan. Fast forward tayo ng ilang buwan. Dahil wala namang gaanong aksyon sa mga nakalipas na araw. Simula nang magkakilala sina JR at Pau, palagi na silang nagkikita. Madalas ding nakatambay si JR sa kapihan ni Art, lalo na kapag naghahagilap ito ng mga kwentong masusulat. Isang hapon habang nagkakape at nagtatrabaho, biglang nakaramdam ng napakabigat na presensya si JR. Hindi pamilyar sa kanya ang orang iyon, kaya kagad niyang tinawag si Art. Art, may pupunta ba ditong ibang grupo ng mga antingero? Tanong ni JR. Wala naman boss. Pero minsan, may mga napapadaan ditong mga laing ginhawa. Tugon ni Art. Laing ginhawa? Kagaya ng mga aswang? Boss, shh, huwag kang maingay. May isa sa labas. Naku, diyan ka muna ha. Mahirap na. Pag-uusap ng dalawa. Laking pagtataka ni JR dahil biglang nagtago si Art sa maliit na kwarto sa likod ng kanilang tindahan. Paglingon ni JR, napansin nito ang isang lalaking nakatayo sa pasukan ng kainan. Nakatitig ito ng masama, kaya nagtaas din ng tingin si JR upang malupig nito ang dungan ng lalaki. Alam niya na isa ito sa mga sinasabi ni Art na laing ginhawa. Ang katagang ito
nangangahulugan na masamang elemento. Patuloy na nagkatitigan ng dalawa at tila ayaw magpalupig ng lalaki. Kaya biglang tumayo si JR upang kumprontay nito. Ngunit dali-dali namang pumulas ng takbo ang lalaki. Lintik ka? Sa akin ka pa talaga nakipagmatigasan, ha? Wika ni JR. Akmang papasok na sana ito nang bigla niyang makasalubong si Kadyo. Oh, Boss J, mukhang irritable ka yata. Anong nangyari? Tanong ni Kadyo. Wala naman. Napagtripan lang ako ng aswang eh. Kumusta na? Buti naman napadalaw ka. Tanong ni JR. Wala naman. Napadaan lang din. Nakita kasi kitang parang may hinahabol kaya lumapit na ako. Mag-ingat ka dito, boss, ha. Hindi basta-basta ang mga aswang sa lugar na to. Ang ilan sa kanila, nagkukunwaring kaibigan mo. Wika ni Kadyo sabay alis. Hindi naman maunawaan ni JR ang sinasabi nito. Kaya pinili niyang wag na lamang pansinin. Bumalik na sa pagsusulat si JR. Ilang sandali pa ay dumating na si Pau at June. Kaagad namang lumabas si Art para pagsilbihan ng dalawa. Oh, Boss J, kumusta naman? Napatakbo mo yung aswang. Tanong ni Art. Wala na sanang balak sabihin si JR sa dalawa ang tungkol sa naganap. Kaso nga lang, si Art ang nagbukas ng usapan tungkol dito. Bakit, Boss J? Pinagtripan ka din ng aswang dito? Tanong ni Pau. Oy, pero ayos lang. Wala namang nangyaring masama sa akin. Ewan ko lang sa kanya. Baka bumubula na yung bibig nun dun sa sulok. Tugon ni JR. Marami talaga sila dito, boss Lalo na kapag napansin nilang bago ka lang sa lugar, ay talagang susubukan ka nila. Pero hayaan mo na. Wala din naman silang magagawa Takot sila sa amin dito. Wika ni Pau. Kontrolado namin ang sitwasyon sa lugar na to, bro. Pero sa ibang barangay, kagaya ng Banago, medyo delikado kasi marami pang gumagamit ng kaliwa dun kesa sa mga aswang. May ilan din tayong kaibigan doon, pero hindi na sila gaanong aktibo sa takot na baka pagtulungan sila ng mga kalaban. Wika ni June. Noon lang ito nalaman ni JR. Hindi nito inasahang maging sa mga syudad na kagaya ng Bacolod. May mga naninirahang aswang at mga antingerong gumagamit ng kaliwa. Kung sa bagay, hindi naman natin maiiwasan ng ganun Sa mga panahong to, pinipili ng mga gaya nilang mamuhay sa syudad dahil delikado sila sa mga liblib na baryo. Sana lang wag lumala yung sitwasyon at umabot pa sa punto na pagharian nila yung lansangan ng syudad na ito. Wika ni JR. Matapos ang pag-uusap na yun, naisip nitong magpunta sa Banago kung saan sinasabi ng mga kaibigan na mas maraming makakaliwa. Saktong nag-aya ang isa sa mga kaibigan ni JR na mamingwit. Para sa kanya, ito na ang pagkakataon upang patunayan ang sinasabi ng mga kaibigan. Nang sumunod na araw, kaagad nang lumakad sina JR. Sa pagkakataong iyon, wala na si Pau at June dahil hindi na nito pinaalam sa dalawa ang plano. Pagkarating sa lugar, pinagtitinginan siya ng mga tao. Ngunit wala sa mga ito ang sinasabi ng mga kaibigan.
Habang nagbababa ng gamit pamingwit, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan. Bro, wag mo iwanan yung gamit mo dito ha. Paniguradong mawawala yan. Dalin mo na lang dun sa loob ng bahay ni Nasano, o hindi kaya naman iwan mo sa loob ng sasakyan. Wika ni Erwin. Dala-dala ni JR ang kanyang laptop kahit saan man ito magpunta. Para kahit nagliliwaliw, nagagawa nitong makapagtrabaho. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang mamingwit. Naupo si JR sa isang sulok habang nakikiramdam. Hanggang sa isang lalaki ang pumunta sa kanilang kinaroroonan. Bagaman walang nararamdaman, kitang-kita ni JR ang mga tanga nitong gamit. Nanlaki ang mga mata nito nang bigla siyang lingunin ng lalaki at titigan ng masama. Dito napagtanto ni JR, isa itong antingerong gumagamit ng kaliwa. Matagal itong nakipag-usap sa may-ari ng bahay, kaya naman nagawang obserba ni JR ang kilos nito at nakumpirma na isa nga itong mangkukulam. Dali-daling isinara ni JR ang laptop. Inilagay sa sisidlan. Nilapitan nito ang pamingwit. Nagkunwaring tinititigan ang mga pain. Saktong malapit sa lalaki ang pinaglagyan niya. Kaya bahagya nitong narinig ang pinag-uusapan nito at ng kaibigan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Sano. Wala naman sigurong ganun dito, boss. Mga simpleng tao lang yung kasama namin. Wika ni Sano. Siguraduhin mo lang. Dahil sa oras na may mangyaring masama sa akin dito, hindi makakalabas ng buhay ang mga kasama mo. Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni JR. Saktong pag-alis ng lalaki, nilapitan nito si Sano at tinanong, "Anong sabi sa'yo ng taong yun? Dinig na dinig ko yun ah. Hindi daw kami makakalabas ng buhay dito?" Wika ni JR. Nakikinig din si Erwin ng mga sandaling iyon. Subukan nila tayong galawin. Tignan natin kung hindi magkalat yung mga utak nila dito. Huwag kang mag-alala bro. Hawak na mga pinsan ko ang lugar na to. Isang tawag ko lang sa kanila. Darating yung mga yon. Wika ni Erwin. Nako pare, wag na. Hindi naman ganun kalala yung mangyayari. Wag na nating paabutin pa sa karahasan. Palampasin na lang natin. Wika ni JR. Dahil alam nitong wala ring magagawa ang mga sinasabing kaibigan ni Erwin. At para walang mapahamak sa kanila, nagtaas ng depensa si JR dahil alam niyang siya ang pupuntiryahin ng mga naroon. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang minuto ang nakalipas. Sunod-sunod na tigal po ang naramdaman ni JR. Ang ilan ay tumatama sa kanya, ngunit hindi ito gaanong naaapektuhan dahil sa taglay na rebuelta. Ilang oras nitong tiniis ang mga atake hanggang sa mag-ayang umuwi si Erwin dahil wala naman silang mahuli. Sa isip-isip ni JR, ito na ang pagkakataong makaganti sa mga umaatake sa kanya. Lingid sa kaalaman ng mga mangkukulam na sa oras na atakiin nila ng dasal si JR, kusang gumaganti ang gabay nitong higanting maral. Ang higanting maral, isang uri ng engkantong pusa, kadalasang alaga ng mga diwata at babaylan. Sa kaso ni JR, mula ito sa kanyang gabay kay Lolo Carpio, kilalang manggagamot ng kapis, apo sa tuhod ng dakilang babaylang si Goyang at Wandumog. Matapos ayusin ang kagamitan,
Pagkasakay ng sasakyan, kagad kinausap ni JR ang gabay sa salitang babaylanon. "Maral, ikaw ron tay bahara ka nanda." Wika ni JR. Nang ibig sabihin, ikaw na ang bahala sa kanila, Maral. Napansin ni Erwin na bumubulong ito, kaya kaagad niyang pinuna ang kasama. O bro, napano ka? May kausap ka ba? Tanong ni Erwin. Wala naman. May naalala lang ako. Alam mo naman kung ano yung trabaho ko, di ba? Pagdadaylan ni JR. Nang mga sumunod na araw, nakatanggap ito ng mensahe mula sa kaibigang si Sano. Ayon dito, 3 tao ang namatay sa lugar nang hindi alam ang dahilan, kasama ang lalaking pumunta sa kanila habang namimingwit. Napangiti si JR dahil alam niyang gawa ito ng alagang engkanto. Matapos ang pangyayaring iyon, dumalaw si JR sa kaibigan. Kinumpirma ang pagkamatay ng 3 kalalakihan. Hindi daw nalaman kung anong dahilan ng kamatayan ng mga yan. Nakita na lang silang nakahandusay sa tabi ng lamesa habang nagiinuman. Hinala nga ng mga nakita na lason dahil sa kinaing talaba. Pero ang iba nakikita akong dahilan eh. Kasi yung taong pumunta dito, hindi naman kumakain ng talaba yun eh. Wika ni Sano. Siguro nga may ibang dahilan. Pero mabuti na rin yun para mabawasan yung mga sanggano dito. Pabirong wika ni JR. Matapos bumisita, tumuloy ito sa Kalye Agimat para makipag-usap kina Pao. Kaso nga lang wala ang mga ito dahil abala sa kanilang mga trabaho. Nakitambay ito sa kapiyan ni Art. Laking gulat niya nang lumapit si Kadyo. Mukhang may nangyari dun sa Banago ah. Nabalitaan mo ba? Tanong nito. Nagkunwari si JR na walang alam. May nangyari? Bakit? Ano daw nangyari dun? Tanong ni JR. Wala naman. Ang sabi-sabi, 3 daw yung namatay dun. Nalason daw. Wika ni Kadyo. Hindi rin ito nagtagal sa lugar at saktong naubos na din ang kape nito. Kaya nagpa siya ng umuwi. Sa isip ni JR, mas mabuti nang walang alam ang mga tao sa nangyari dahil maaari pa itong pagmulan ng kaguluhan. Nang mga sumunod na araw, habang nagtatrabaho muling nakatanggap ng mensahe si JR mula naman kay Pao. At dahil patapos na din sa ginagawa, naisipan niyang dalawin ang mga kaibigan. Nagkayayaan ang mga itong magkape sa dating tambayan. Gaya ng nakagawian, nag-usap ang mga ito tungkol sa kanilang plano sa susunod na mahal na araw. Ano Pao? Saan yung susunod nating ruta? Nalibot na natin halos lahat ng lugar dito sa Negros eh. Wika ni June. Hindi ko alam eh. Pero titignan natin doon kina Yani. Ang sabi niya maganda daw doon eh. Wala pang antingero nakakapasok sa lugar na yun. Kaya kung sakali tayo pa lang. Wika ni Pao. Naku sayang. Mukhang hindi na naman ako makakasama sa inyo ah. Alam niyo naman kung gaano ko kabala sa trabaho, di ba? Wika ni JR. Ayos lang Boss J. Marami pa namang susunod na pagkakataon eh. Tugon ni Pao. Biglang natigilan ang pangkat sa pag-uusap. Napalingon si June sa pintuan.
Nararamdaman niyo ba yon? Tanong ni Jun. Oo, Jun. Mabuti na lang naunahan ko siya. Talagang hindi sila titigil. Wika ni Pao. Ramdam din ni JR ang ataking iyon. Ngunit pinili na lang nitong manahimik sa kadahilanang malaki ang respeto niya sa teritoryo nila Pao. Kayo nang bahala, Pao, ha? Teritoryo niyo to. Malaki ang respeto ko sa dome niyo. Wika ni JR. Kagad tumayo si Pao at lumabas ng kapihan. Sumunod naman si JR upang panoorin ang mga mangyayari. Ngunit hindi na nila naabutan ang nagbato ng Tigalpo. Muling pumasok si Pao sa kapihan at naupo na para bang walang nangyari. Pasensya ka na, Boss J, ah. Hindi talaga maiiwasan ang mga ganong tao. Lalo na kung mga baguhan. Pilit na pinapatunayan yung sarili nila sa iba. Wika ni Pao. Nang mga sandaling iyon, walang kaalam-alam ang grupo. Patikim pa lang sa kanila ang nangyari. Nagkayayaan ng grupong mamasyal sa loob ng mall. Saktong walang pasok si Pao kaya nakasama ito. Ngunit habang nasa loob ng mall at masayang nagtatawanan, biglang nakabanggaan ni JR ang isang lalaki. Kaagad naman itong humingi ng dispensa sa nakabangga. Ngunit nagalit ang lalaki. Bagyang itinulak si JR. Medyo malayo ang distansya nito sa mga kasamahan, kaya hindi napansin nila Pao ang nangyari. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Teka, di ba ikaw yung kasama ng mga taga-Kalye Agimat? Ikaw ba yung sinasabi ni Kadyo na JR? Ang pagkakadinig ko pa, may tinatago ka daw na lakas ah. Wika ng lalaki. Oho. Ako po si JR pero mukhang mali po yata yung narinig nyo. Wala po akong tinatagong lakas. Dahil alam ng mga nakakakilala sa akin ang kakayahan ko. Tugon ni JR. Napangiti naman ang lalaki at hinawakan sa balikat si JR. Kung ako sa'yo, huwag ka masyadong magpakumpiyansa. Hindi lang ikaw ang nagtataglay ng kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. At saka mag-iingat ka. Lagi kaming nakabantay sa inyo. Anong tawag sa grupo nyo? Antingeros del Negros? Pwe! Muling wika ng lalaki. Ang hindi niya alam, nasa likod pala si Yani. May problema ba, Boss J? Ikaw, hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik dito? Ang lakas din ng loob mo no? Wika ni Yani. Dali-dali namang umalis ang lalaki nang makita nitong paparating si Pao. Boss J, ayos ka lang ba? Yani, anong nangyari? Tanong ni Pao. Wala, ayos lang ako. Hayaan nyo na. Nananakot lang yun. Oo nga, tama naman si Boss J. Halatang nagbabanta lang. At natigilan ng binata sa pagsasalita. Napalingon si JR kay Pao na noon ay hawak-hawak ang kanyang tangang libon. Lumabas na tayo dito. Maraming tao ang madadamay kung sakali. Marami sila, Yani! Tarantang wika ni Pao. Dali-dali namang lumabas ang pangkat at nagtungo sa Kalye Agimat. Ngunit sa kasamaang palad, mas marami ang tao doon dahil sa mga tiyangge na nakatayo sa tabi ng daan. Mukhang wala tayong mapupuntahan na. Kahit saan maraming tao. Wika ni Jun. Ako nang bahala. Doon tayo sa kapihan ni Art.
Mas maliit ang lugar, kaya makakapagdepensa tayo ng maayos. Tugon ni Pao. Muli na namang tumakbo ang grupo pabalik sa kapian at saktong wala ng tao sa lugar. Pasimpleng naupo ang mga ito sa iisang mesa at nagsimulang mag-usal ng madasal si Pao. Dito naramdaman ni JR ang biglaang pagbigat ng oras sa paligid. Ngunit kagad din itong nawala. Patuloy na nakiramdam ang grupo hanggang sa 4 na kalalakihan ang pumasok. Naupo ang mga ito sa katapat na mesa. Talaga nga namang sinusubukan tayo ng mga to. Oh. Yani, alam mo na ang gagawin. Wika ni Jun. Oh, boss. Boss Che, tara ano. Kailangan nating umalis dito. Ikaw ang punterya ng mga yan. At hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Tugon ni Yani. Magiganti? Bakit? Sino ba yung mga yan? Tanong ni JR. Mga taga-Banago sila, Boss Je. At nalaman ng mga yan ang ginawa mo sa 3 nilang kasama. Tugon ni Yani. Kanina pa pala niya itong sinusundan. Hindi, Yani. Kung ako ang pakay nila, mas mabuti pang harapin ko sila. Hindi ko kailanman tatakasan ng mga kagaya nila dahil wala naman akong ginagawang mali. Wika ni JR. Sinang-ayunan nito ni Pao at Jun. Tama si Boss J, Yani. Bakit ka nga naman matatakot sa kanila? Mas makapangyarihan ang pinaglilingkuran natin. Tugon ni Pao. Sang-ayon ako. Ngayon, kung gusto nilang makipagsagupaan, bakit hindi natin pagbigyan? Matapos itong sabihin ni Jun, kagad namang tumayo si Pao. Biglang napalingon ang mga kalalakihang nakaupo sa katapat na mesa. Nanlaki mga mata ng isa sa kanila at kagad nang inayang umalis ang mga kasamahan. Hindi na lumingon pa si JR. Ramdam nito ang takot mula sa mga kalalakihan dahil sa isang nilalang na nagpakita sa likod ni Pao. Ito ang unang pagkakataong makita ni JR ang gabay ng kaibigan. Hindi din ito inaakala na isang mataas na uri ng engkanto ang pumoprotekta sa kanya. Bago pa man makalayo ang mga ito, nagbato ng balikang tigalpo si Jun para masiguradong hindi na manggugulo pa ang mga ito. Siguro naman magtatanda na yung mga yon. At Boss Je, may iba pang nakakaalam sa mga nangyari maliban sa amin? Tanong ni Jun. Napaisip naman si JR sa naging tanong nito dahil wala siyang natatandaang pinagsabihan ng mga nangyari. Wala, Jun, pero ang alam ko, mukhang natulogan ni Kadjo ang ginawa ko dun sa Banago. Tugon ni JR. Walang duda. Si Kadjo ang nagbigay sa kanila ng impormasyon. Kaya simula ngayon, ituring yung ekskomunikadong taong yun. Hindi nabibilang sa pangkat na ito ang matataas ang tingin sa kanilang sarili. Wika ni Pao. Sinang-ayunan ito ng lahat. Laking pasasalamat naman ni JR dahil hindi na lumaki pa ng husto ang gulo. Ngunit ganun pa man, alam din ito na maaari siyang balikan ng mga kasamahan ng pinatay na mangkukulam. Matapos ang kaganapan, pinili ni JR ang magpalamig. Iwasan muna ang pakikipagkita kina Pao dahil na din sa takot ito na maaaring may mga inosenteng madamay. Ilang imbitasyon ang tinanggihan
para lamang walang mangyaring gulo sa syudad at para din maiwasan ang kapamakan sa mga kasama. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Isa sa mga kakilala ni JR ang nangangailangan ng tulong espiritual. Wala itong ibang alam na makakatulong kung hindi ang mga kaibigan sa Kalye Agimat. Sinubukan ni JR na magpadala ng mensahe, ngunit napagtanto nito na nasa trabaho si Pau at si Jun naman ng mga sandaling iyon. Nasa malayong bahagi ng probinsya kasama ang mga anak. Wala nang ibang maisip si JR kung hindi tulungan ang pasyenteng ito. Dahil napakalayo nito sa kanya, palipad hangin ang ginamit na dasal ni JR para gamutin ang noong nahihirapang pasyente. Nasa kalagitnaan siya ng panggagamot nang bigla namang tumawag si Pau. Boss J! Napatawag ka. Pasensya na, nasa trabaho ko eh. Anong kailangan mo, boss? Tanong ni Pau. May hawak akong pasyente ngayon eh. Patuloy ko siyang ginagamot. Hindi ko matukoy kung anong nilalang yung may gawa eh. Wala akong makitang siguradong bakas na makakapagturo ng totoong anyo nito. Tugon ni JR. Medyo nagsisisi ito na pinakawalan ang ila sa kanyang mga kakayahan dahil sa pagnanais na magkaroon ng simpleng buhay. Kung ganun, boss, kailangan mo magpunta dito sa Kalye Agimat. Nang sa ganun, mapagtulungan natin kung anumang nilalang yung nagbibigay ng sakit sa pasyente. Muling wika ni Pau. At dahil desperado na sa mga nangyari, walang pagdadalawang isip na pumunta si JR sa Kalye Agimat. Pagkarating sa lugar, kaagad namang pinag-usapan ng grupo ang kaso ng pasyente. Gumawa ng aksyon si Pau. Kung tutusin, simple lang ang problema nito, Boss J. Ang nagpapahirap lang ay yung taong unang gumamot sa kanya. Naglagay ito ng dasal pang proteksyon sa pasyente na siya lang ang maaaring makakalas. Pagpapaliwanag ni Pao. Ito din ang dahilan kung bakit hindi makapasok ang palipad-hanging ginawa ni JR. Kilala ko yung may gawa nito eh. Pero hindi ko na babanggitin yung pangalan. Ang mas mabuti pa siguro, siya muna ang atupagin natin, Pau. Kalasan na lang natin siguro para hindi namang gulo pa. Ang tinutukoy na tao ni Jun, walang iba kung hindi si Kadyo. Dali-dali nila itong pinuntahan upang kausapin. Nung una ay nagmamatigas pa ito. Ngunit bandang huli, nagawa din siyang kausapin ng maayos ni Pao. Ang sabi kay Kadyo, kalasin ang ginawang depensa sa pasyente para makapasok ang mga dasal na ibinabato ni JR sa pasyente. Kagad naman itong sumunod at inulit pa nila Pao ang ritual ng pagpapalayas. Sa awa ng Diyos, nagawa nilang pagalingin ang pasyente. Sa loob ng maikling pagkakakilala ni JR sa Antengeros del Negros, nagawa nitong magkaroon ng matinding koneksyon sa mga kaibigan. Alam ni JR na hindi magtatagal, maaaring mabuwag ang kanilang pangkat. Kaya ang sabi ni Pao, hanggat magkakasama ang grupo, walang iwanan, walang mahuhulog sa Antengeros del Negros. Konting opinyon para sa kwento natin ngayon mga kabayan. Kung mapapansin ninyo, talagang kilala na sa channel ko yung Antengeros del Negros. Lalong-lalo na yung manunulat natin si JR at saka sila Pau, Antengeros del Negros, sa kanila nagmumula yung mga
Medalyon natin, yung habak de bala, yung mga langis, yung mga orasyon, yung mga pagbabasbas. Lahat ng mga gamit natin ay sa kanila nagmula. Kaya ako mismo, sinisigurado ko sa inyo na mabisa lahat na nanggagaling sa Antingeros del Negros. Ang mga istorya na nila ang magpapatunay patungkol sa bisa ng tangan. Yun lamang, at dahil hindi pa tayo mabot ng 1 hour upload, mag-throwback muna tayo ng isang storya mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jero. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Oriental. Kung minsan, napipilitan tayong gumawa ng mga bagay na ayaw natin, lalo na kung sitwasyon na mismo ang nagtulak upang gumawa ka ng labag sa kalooban. Ito ang kwento ng ating kabayang si Jero. Lumaki sa simpleng buhay probinsya. Tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang, lalo na sa pakikipagsalamuha sa iba. Hindi rin madalas lumabas ng bahay ang binata dahil mas naaaliw ito sa pag-aalaga ng mga hayop na ibinibigay ng kanyang ama. Nasa edad 10 taon pa lang si Jero ng sandaling ito. Masaya at walang hinaharap na suliranin. Ngunit sa edad ding ito ng bata, naranasan niya ang masasabing masakit na kaganapan sa kanyang buhay. Ito ay ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Masayang umalis si Jero sa kanilang tahanan papunta sa paaralan. Niyakap nito ang ama at ina. Walang kaalam-alam ang bata na ito na pala ang pinakahuling beses na mayayakap niya ang mga magulang. Pagsapit ng hapon, masayang naglakad pa uwi si Jero. Ngunit habang papalapit sa kanilang tahanan, nakita niya ang napakadaming taong nakikiusyoso sa kanilang bakuran. Dali-daling tumakbo ang binata at pilit nakipagsiksikan sa maraming tao upang malaman kung ano ang nangyari. Pagdating niya sa loob ng bahay, halos gumuho ang kanyang mundo nang makitang nakahandusay sa sahig ang ama at ina. Kapwa sila naliligo ng dugo. At ang pinakamasakit, buntis ang ina ni Jero ng mga sandaling iyon. Wala na ang sanggol sa sinapupunan nito at ang kanyang ama naman wala ng ulo. Hindi makapaniwala si Jero sa nangyari. Sumigaw ang bata dahil sa sobrang galit. Dinampot nito ang gulok na hawak ng kanyang ama at winasiwas sa lahat ng taong naroon. May ilang natamaan at nasugatan ng malubha. Halos magdilim ang paningin ng bata ng mga sandaling iyon at hindi sinasadyang napatay niya ang isa sa kanilang kapitbahay. Dahil dito, pinili ng mga taga-baryong itaboy palayo ang bata. Wala din itong kamag-anak sa baryo at kung meron man, siguradong magpapasya ang taong bayan na paalisin ito sa lugar. Nagpakalat-kalat si Jero sa lansangan. Pinilit mamuhay mag-isa hanggang sa makilala nito ang isang matanda. Nakaupo ito sa tabi ng daanan. Nagbebenta ng mga sangkap ng nganga. Habang naglalakad si Jero ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nawalan ng malay sa mismong harapan ng matanda. Nako Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Hoy bata, gumising ka ga! Wika ng matanda. Inalalayan nito si Jero papunta sa malalim na bahagi ng kalye. Pinainom ng tubig. Maya-maya pa ay nagkamalay na ang bata. Binigyan ito ng matanda ng tinapay. Ito, kainin mo ng malam na ng sikmura ba? Taga saan ka bang bata ka? Tanong ng matanda. Taga kabilang bayan po ako eh. Pinalayas po ako ng mga tao dahil... Hindi na naituloy ni Jero ang sasabihin dahil tuluyan na itong naiyak. Kawawa ka namang bata ka, oo. Pero sige, pansamantala. Sa akin ka na muna ha.
Pagpasensyahan mo na ang magiging buhay mo kasi hindi naman ako mayaman. Pero masisigurado ko sa iyo na may bahay kang matitirahan at makakain. Napangiti si Jero dahil sa sinabi ng matanda. Pagsapit ng hapon ay sinama siya sa tahanan. Medyo malayo sa bayan ang lugar. Pumasok pa sila sa loob ng kagubatan. Hindi nag-alinlangan si Jero na sumama sa matanda dahil alam niyang mabuting tao ang kasama. Alam mo, kanina pa tayo magkasama pero hindi mo pa rin sinasabi ang pangalan mo. Jero po ang pangalan ko, Manong. Salamat po Tugon ng bata. Agad ding nagpakilala ang matanda. Ako si Agustin. Pwede mo kong tawaging tatang kung gusto mo. Simula ng araw na yon, lagi nang magkasama ang dalawa. Ito din ang naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ni Jero. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na ding nalaman ng binata ang lihim ni Mang Agustin. Isang araw, habang pauwi mula sa pagtitinda sa bayan, nakasalubong ng dalawa ang isang dalaga. Umiiyak itong lumapit kay Mang Agustin at nagsalita. Mang Agustin, tulungan niya po ako. Ninakawan po kami kagabi. Sinimot po yung lahat ng ipon nila nanay at tatay . Hindi po namin alam ngayon kung saan kami kukuha ng panggamot ng kapatid ko. Pakiusap naman po . Tulungan niyo po kami . Wika ng dalaga at kilala ito ng matanda. Alam niya ang kwento ng pamilya nito. Kaya hindi nagdalawang isip si Mang Agustin na patuloyin ito sa kanyang pamamahay. Hindi na naawa ang mga kawatan. Matagal na panahon na kasi kong nananahimik . Mukhang gusto na naman yata nilang makatikim ng hindi kanais-nais akin. Nakikinig lang si Jero ng mga sandaling iyon at sa pag-uusap ng dalawa, napag-alaman ni Jero na hindi pangkaraniwang matanda ang kumupkup sa kanya. Pag-alis ng bisita, hindi nagdalawang isip si Jero na tanungin ng matanda. Tatang, ano po bang gagawin yung pagtulong dun sa dalaga? Saka may pulis naman po, di ba? Bakit hindi nyo na lang po sabihin sa kapulisan? Napailing ang matanda at tumugon. Alam mo, Jero, may mga bagay na hindi nasaklaw ng ating kapulisan. Lalo na ang mga taong pinoprotektahan ng may kapangyarihan sa lipunan. Kagaya na lang ng mga sinasabing kawatan ni Elsa. Matagal na silang nananalanta sa bayang ito. Walang sino man ang may lakas ng loob na pumigil sa kanila dahil natatakot na balikan. At kung itatanong mo sa akin kung paano sila parurusahan, manood ka dahil mamayang gabi isasagawa ko yon. Pero bago ang lahat, samahan mo ko dun sa likod ng bahay. Kukuha tayo ng mga bagakay na tapol. Tugon ng matanda. Nagtungo ang dalawa sa likod ng bahay at nakita ni Jero ang malaking puno ng bagakay. Pumutol ng isa si Mang Agustin at hinila ito papunta sa kanilang bakuran. Pinapanood lang ng binata ang ginagawa nito. Pinutol ng matanda ang mahabang bagakay. Isa-isang dinasalan. 10 putol ang ginawa ng matanda at sa bawat putol may inuukit siyang mga kataga. Matapos ay iniwan niya itong nakasalansan sa mismong gitna ng bakuran. Halika, Jero! Pumasok muna tayo para makapag-apunan. Tamang-tama lang yan pagkatapos natin kumain. Siguradong mapipisa na ang mga itlog sa loob. Wika ni Mang Agustin. Itlog? Paano po nagkaroon ng itlog sa loob, Manong? Tanong ni Jero ngunit hindi na sumagot ang matanda. Salip ay nagpatuloy ito ng lakad papunta sa loob ng bahay. Pagkatapos kumain ay dali-daling lumabas si Jero. Inantay niya si Mang Agustin. Ngunit medyo natagalan ang matanda. Akmang susunduin niya na sana ito. Nang bigla namang magsalita si Mang Agustin mula sa kanyang likod. Andito na ako.
Ay sino pang pupuntahan mo dyan? Maupo ka dito. Manood ka para masagot ang mga katanungan mo. Dinampot ng matanda ang isang bagakay at inalog-alog. Napapangiti si Mang Agustin ng mga sandaling iyon. Nangangahulugang matagumpay kung anuman ang ginawa niya. Biniyak niya ang buko ng bagakay. Tumambad kay Jero ang isang malaking uwang. Isa itong uri ng salagubang na may nag-iisang sungay. Halos kasing laki ito ng kanyang kamao. Itim na itim ang kulay na halos humahalo sa dilim ng gabi. Ito ang sinasabi kong mapipisa mula sa mga itlog. Mga alaga ko sila at sila ang gagamitin ko upang parusahan ng mga masasamang loob na tinutukoy ni Elsa. Napalunok ng laway si Jero. Hindi nito akalaing isang mambabarang ang matandang kumupkop sa kanya. Nakaramdam ng bagyang takot ang binata, ngunit nanatili ito sa tabi ng matanda. May kung ano sa kanyang kalooban na nagsasabing manood ng mabuti sa ginagawa ni Mang Agustin. Binulungan ng matanda ang uwang. Tinalian ng puting sinulid sa isa sa mga binti nito. Matapos niyang paliparin, itinabi ng matanda ang mga natirang buho ng bagakay at naupo sa isang sulok habang nagpapaningas ng apoy. Ngayon, kailangan nating antayin bumalik ang alaga ko para malaman natin kung tagumpay ba ang ginawa kong pagtatanim ng itlog sa katawan ng nagnakaw sa bahay nila Elsa. Tumatangulang si Jero. Patuloy sa pagsasalita ang matanda ng kung ano-ano. Medyo nakakatulog na ang binata. Nagising na lang ito nang tapikin siya ng matanda. O Jero, gumising ka na. Nandito na yung mga alaga ko. Nakabalik na. Pupungas-pungas pang tumayo ang binata. Lumapit siya sa matanda. Ipinakita ni Mang Agustin ang malaking uwang. Nanlaki ang mga mata ni Jero nang makitang naging kulay pula ang puting sinulid na itinali ng matanda. Tatang, dugo po ba yan? Ano pong nangyari dun sa tao? Tanong ni Jero. Ang taong pinasukan ng alaga ko magkakasakit sa loob ng 3 araw. Makakaramdam siya ng unti-unting pagkawala ng ganang kumain, pati na din ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, hanggang sa tuluyang humina ang kanyang katawan. Sa oras na mangyari yon, mapipisa ang itlog na nilagay ng alaga ko sa kanyang tiyan at tuluyan siyang mamamatay. Tugon ng matanda. Kinilabutan si Jero sa sinabi nito. Nakakatakot po pala kayong kalabanin, tatang. Paano po gagamutin yun? May paraan po ba? Muling tanong ni Jero. Meron. Kung sa unang 3 araw maaagapan ito, maaari pang matanggal ang mga itlog sa loob ng katawan ng biktima. Pero kapag lumampas na, wala na akong magagawa dahil kakalat na ang mga uod sa loob ng tiyan nito at kakainin ng kanyang lamang loob hanggang sa tuluyang maging ngawang ang mga itlog at lumabas sa kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagkaroon ng interes si Jero. Nakiusap ito sa matandang turuan siya ng pamamaraan ng barang. Nagbibiro ka ba, Jero? Hindi gawang biro ang sinasabi mo. Ang barang ay hindi basta aral na maaari mong pag-aralan kung gusto mo lang. Matinding responsibilidad ng pagkakamit ng kaalamang ito. Hindi basta-basta ginagamit kung saan-saan dahil buhay ng tawang nakasalalay at maaaring buhay mo din kung sakaling mahuli ka. Wika ng matanda. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Jero. Pinaliwanag niya ang nangyari sa mga magulang at ang totoong dahilan kung bakit siya nagpapalaboy-laboy. Pinatay po ng masasamang tao yung magulang ko, tatang. Wala po silang kalaban-laban eh.
Kahit po yung kapatid ko na hindi pa pinapanganak ng nanay ko, hindi nila pinalagpas eh. Tahimik po kaming namumuhay. Wala po kaming inaagrabyadong mga tao sa paligid. At ang totoong dahilan kung bakit po ako pinaalis sa aming baryo, nakapatay po ako ng isang kapitbahay eh. Nagdilim po yung paningin ko. Aksidente ko po siyang nataga. Nagalit po sa akin yung mga tao. Kaya ito po ako ngayon. Hindi niyo naman po siguro ko masisisi, di ba? Kung ganun po yung naramdaman ko. Pagpapaliwanag ng binata. Ngayon ang gusto mong mangyari, maghigante sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. Alam mo Eho, kahit nag-iigante ako, masama eh. Wala tayong karamatang magpataw ng kaparusahan sa kapwa natin. Huwag mo sana akong tularan. Kung tuturuan man kita, huwag mo sanang gamitin sa masama. Tugon ni Mang Agustin. Hindi po yun yung iniisip ko, Tatang. Ayoko lang po yung may mga batang kagaya ko na maulila dahil sa kagagawan ng masasamang tao. At kung magkaroon man ako ng pagkakataong baguhin ang buhay ko, mas gugustuhin kong maging mambabarang kagaya nyo. Hindi po para magigante. Ang nasa isipan ko po ay magbigay ng hustisya. Wika ni Jero. Nagawa nitong mapapayag ang matanda upang turuan siya. At sa loob ng ilang taon, nagsanay si Jero mula sa pag-aalaga ng mga uwang hanggang sa pagkontrol ng mga ito gamit ang mga dasal. Nagawang maperpekto ng binata ang lahat ng itinuro ni Mang Agustin, ngunit may isang bagay pa siyang kailangang matutunan. Isang bagay na lang ang kailangan kong ituro sa iyo, Jero. Ito ay ang paraan kung paano palalakasin ang iyong mga alaga. Pero babalaan kita, buhay ang magiging kapalit nito sa oras na hindi mo kayanin. Eto, nakikita mo ba ang mga pilat sa katawan ko? Wika ni Mang Agustin sabay taas ng kanyang damit. Ano po yan, Tatang? Saan niyo po nakuha yung mga pilat na yan? Tanong ni Jero. Kitang-kita ang napakaraming pilat sa likod ng matanda. Maging sa dibdib nito ay umabot na din. Ang mga pilat na yan ay mula sa mga alaga kong insekto. Inalagaan ko sa aking katawan, Jero. Hinayaan ko silang kainin ng aking kalamnan hanggang sa dumating sila sa tamang gulang. At ang mga nakikita mong uwang na ginagamit ko ngayon ay mga anak na lang ng nauna kong alaga. Kung handa ka na, eto, mamili ka sa mga itlog na to. Lunukin mo ng hindi nababasag. Mananatili ito sa katawan mo sa loob ng 5 araw hanggang sa mapisa. Pagkatapos nun, 5 araw uli bago mangitlog ang napisang uwang. Sa pagkakataong iyon, kakalat ang mga itlog sa buong katawan mo hanggang sa gumulang at lumabas sa iyong balat. Sa oras na lumabas sila, siguradong wala kang utos na hindi nila susundin. Maaari mo silang gamitin sa panggagamot o pagpaparusa sa kapwa. Nasa iyo ang pasya. Pagpapaliwanag ni Mang Agustin, walang pagdadalawang isip na kinuha ni Jero ang isa sa mga itlog. Nilunok ito. Ilang minuto ang nakalipas ay nagsimula ng mamilipit ang binata sa sobrang sakit. Namamawis ang buong katawan ng binata habang patuloy na nanginginig dahil sa parusang dulot ng nilunok niyang itlog ng uwang. Tiisin mo lang ang sakit, bata. Manatili ka dito sa gubat. Walang sino man ang makakakita sa iyo dito. 10 araw lang, Jero. Kung talagang gusto mong maging malakas, tiisin mo ang hirap dahil walang malakas na kapangyarihan ang nakukuha sa simpleng paraan lang. Wika ni Mang Agustin. Matapos ay iniwan siya nitong mag-isa sa loob ng 10 araw.
Tiniis ni Jero ang lahat ng hirap hanggang sa tuluyan na ngang naglabasan sa katawan niya ang napakaraming uwang. Pag-uwi ng binata sa tahanan ni Mang Agustin, halos hindi siya nito makilala. Lubhang nag-iba ang itsura ni Jero. Naging matipuno ang katawan nito at napalitan ng mabagsik na tingin ang maamo nitong mga mata. Masaya ako at nalampasan mo ang pagsubok. Binabate kita. Isa ka ng ganap na mambabarag. Wika ni Mang Agustin. Masaya din ako, Manong, at hindi bumigay ang katawan ko. Nawalan ako ng pag-asa eh. Ang buong akala ko hindi na ako mabubuhay pa. Pero hito ko ngayon. Mas malakas at kumpiyansang magagawa ko mga bagay na dapat kong gawin. Pag-uusap ng dalawa. Simula ng araw na yon, hinanap ni Jero ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit sa halip na patayin sa pamamagitan ng barang, pinaamin niya ito sa harap ng kapulisan. Nagawang maikulong ng mga otoridad ang may sala at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ano na ang plano mong gawin ngayon? Nagawa mo nang ipakulong ang mga taong pumatay sa magulang mo. Tanong ni Mang Agustin. Hindi ko pa po alam, Manong. Pero yaman din lang nataglay ko na ang kakayahan na itinuro niyo sa akin. Siguro, kailangan ko tong gamitin sa mabuting paraan. Manggagamot na lang po ako para kahit papano magkaroon ng kabuluhan ng buhay ko at makatulong sa mga tao. Tugon ni Jero. Isinagawa ng binata ang kanyang plano. Ang una nitong pasyente, isang lalaking biktima ng kulam. Nagawa niyang patayin ng mangkukulam sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Simula nun, sunod-sunod na ang lumalapit sa kanya. Mga taong may karamdamang espiritual. Kahit pa mga ginagambala ng elemento ay hindi inatrasa ng binata. Kinilala si Jero sa bayang iyon, maging sa pinagmulan nitong baryo. Laking gulat ng mga dati niyang kapitbahay na naging ganon ang tadhana ng binata. Hindi nila lubos akalain na yayakapin ni Jero ang pagiging manggagamot. Suportado naman ni Mang Agustin ang kanyang ginagawa. At sa katunayan, palagi itong nakamasid sa kanya tuwing nagsasagawa ng panggagamot. Ngunit hindi pa rin maiiwasan ang mga taong naiinggit. Pilit na sinisiraan ng mga ito si Jero dahil alam nilang mula sa kakayahan ng barang ang ginagamit nito upang manggamot ng tao. Ganun pa man, hindi natinag ang paniniwala ng mga tao sa binata. Patuloy at mas dumami pa ang mga pasyenteng nagpapagamot sa kanya dahil na din sa kakaibang bisa ng panggagamot na ginagawa ni Jero. Pinatunayan ng binata, hindi lang masama ang dulot ng barang, maaari din itong gamitin sa kabutihan. Dahil dito, nakuha ng binata ang respeto ng ilang mahuhusay na manggagamot. Kadalasang ipinapasa sa kanya ang mga hindi nila kayang kaso. Malugod namang tumutulong si Jero. Ni minsan ay hindi ito tumanggi sa mga taong humingi ng tulong at dahil na din sa taglay niyang kakayahan, iginalang ang binata sa kanilang lugar. Naging tagapamagitan si Jero sa mga gulong nangyayari at nagsilbing tagapamayapa. Kinatakutan din ng mga masasamang loob ang pangalan ng binata. Makita pa lang siyang paparating, agad na silang umaalis sa lugar. Hindi rin sila sumasalubong dito sa tuwing maglalakad ang binata sa lansangan. Nawala na din ang mga masasamang loob na nang bibiktima ng mga may hirap. Maging ang mga malalaking personalidad sa likod ng mga karahasan bigla nang nanahimik. Dahilan para maging payapa ang buong bayan at magkaroon ng maayos na pamunuan. Laking pasasalamat ng binata na nagkaroon siya ng ganitong kakayahan upang tumulong sa mga nangangailangan. At lahat ng ito ay nagsimula nang minsan niyang lunukin
ang itlog ng uwang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kaunting opinyon, narito pa rin yung usapin ng kapag sa kaliwa yung gamit, hindi ibig sabihin masama ka na. At kapag nasa kanan, hindi ibig sabihin mabuti ka na. Nariyan pa rin ang pamamaraan kung paano at para saan mo gagamitin ang mga tangan. Yun lamang, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.